Bayan, magandang hapon po. Pasensya na po na-delay yung ating live dahil po may mga opisyalis po ng barangay na medyo ina-arrange ko din po. At muli po ay ini-invite ko po kayo, si Kuya Doroy, si Princess, si Lambens Perez, sa lahat po na nag-join at nakapasyal sa episode po natin ngayon ay hinihingi ko po na makapanalangin tayo kay mahirap naman po kasi mag-iristorya ta na wala tayong direksyon. Muli po sa mga kapatid namin, Muslim man kayo o hindi, hinihingi ko po yung pagrespeto sa ating pananampalataya at reliyon. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, muli po Ama ay nananalangin kami. Pinupuri ka po namin at sinasamba sa iyong kadakilaan, Ama, at pag-ibig. Ikaw nawa, Ama, ang sumentro sa amin at magkaroon kami ng malawig at malawak na pangunawa tungkol sa mga isyu at usapin. Muli, Ama, hindi po kami nakakalimot, Ama, na nawa ay mapatawad mo sa aming mga pagkukulang. At nangangako kami, Ama, na patuloy po kami sa pananampalataya at pagpupuri sa iyong kadakilaan sapagkat wala na pong iba na aming pong kinikilalang Diyos, kundi ikaw lang. Muli, Ama, ipinapanalangin po namin ang aming sandatahan na ingatan mo, Ama. Ang aming kapulisan, Ama, ay tulungan mo at mabigyan ng tamang aspeto at katotohanan na kung saan, Ama, ay sadya naman pong kailangan ang kanilang serbisyo sa bayan, hindi sa serbisyo ni numan. Muli rin, Ama, ang lahat po ng may pagtitipon, ng Kongreso, magkaroon ng malinaw na mga isipan, ang Senado, magkaroon ng malinaw na isipan, Ama, tungkol sa kung ano kami bilang taong bayan. Muli, Ama, ay hinihingi po namin ang lahat at kami po ay nananalig na inyo na pong ibinigay ang aming pong maliit na panalangin sa ngalan po ng aming dakilang tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Magandang hapon po. Pasensya na po kayo kasi mas maganda naman po kasi na may panalangin po tayo. No, ang ating pong topic ay medyo mabigat, no? Dahil sa diretso mga komunikasyon, no? Dahil sa mga punto. Unang-una ay ang isang witness na ngayon po ay namamayagpag tungkol po sa kanyang mga nakita, tungkol po sa kanyang mga patotoo at tungkol po sa kanyang mga ebidensyang dala na walang iba kundi si Madam Binag. May dalang ebidensya pero hindi kaya ng kasagutan ng ating Pangulo. Hindi naman po lahat ng Pangulo ay atin pong inaatake. Hindi po. Basta ikaw na may Pangulo na matuwid at tama, nasa inyo po ang aming pagpupuri, pagrespeto at pananalig na ang inyo pong ginagawa ay tungkol po para sa serbisyo sa aming bayan. Pangalawa po ay ang ginawa aksyon ngayon ng ating mga kapatid na kapulisan sa Davao na bakit ganun? Kung papasok kayo ng isang area na hindi naman reported o armasan ang grupo tulad ng Marawi, tulad ng kung anong lugar na mataas ang presensya ng mga taong armasan, bakit kailangan nyo pang sobra ang kapangyarihan ipakita? Samantalang sabihin nyo lang sa kanila kung ano ang inyong mga pangangailangan, ay ang mga sibilyan na yan ay tatalima naman. No need nang itutok mo ang baril sa lintik ng mga bata na walang muwang. Gamitin mo ang armas mo. Naka-combat gear kayo. Doon kayo sa lugar na hindi naman pandigma, kundi pangrelihiyon. Pasensya na po kayo
mga comrades, mga kabaro. Pero mukha naman atang mali ang ginagawa nating kaparaanan. Mali naman ata ang ating ginagawang pagsunod. Mali naman ata, nasa lawful order pa ba tayo o unlawful order na? Nakikita ba natin ang kaliwat kanan natin o pinababayaan lang natin dahil nagbebenepisyo lamang ang iilan? Bakit kailangan gamitin nyo yung puwersa nyo? Babae, lalaki. Oh, ngayon, may ano resulta? May baril ba? May pampasabog ba? Ang hinahanap nyo, nandyan ba? Di ba't wala? Isa na namang dagok sa inyo ang nangyari. Dahil pulpul ang inyong intelligence. Intelligence ng kanin lamig, naggagawa ng report na sa loob ng CR. Maawa naman kayo sa taong bayan, mga buddy. Kung hindi ba talaga pwedeng mag-isip ang team leader ninyo o in charge, sir naman, kami ang papapasukin ninyo. Yung mga civilian yan, wala namang gamit yan, wala namang reported na there is a group with firearms and arms. Para i-assault namin yan, putang na naman buhay, oh. Dapat ginawa nyo yan ng panahon ng Mama Sapano. Tinignan nyo sana kung gaano kayo katapang ng panahon ng Mama Sapano. Civilian yan, churchyards, nasasakupan, putang nasasakupan niya ng pang aktibidades pang relihiyon. Para na rin kayong wala kayong mga relihiyon. Putang, tatapang nyo pa lang, gagaling nyo naman po, ang gagwapo nyo, putang nyo na, wala naman kayong ginawa sa Mama Sapano. Patay kayo lahat ang putang na pinagpuputulan pa kayo ng ulo. Wala kayong ginawa eh. Puro naman kayo kakengko yan. OA kayong masyado. Saan kayo nakakita ng putang na binabakbakan kayo, magtago kayo doon sa katawan ng mais? Tapos ganyan kayo ngayon. Matatapang kayo doon sa sibilyan. Ano na ang nangyaring respeto? Lalong lumalalim ang tribo, natatakot ang tribo. Sinusuka kayo sa naman, pastila naman o. Ano bang utak meron naman tayo? Hindi po ko against sa inyo. Sa National Police, hindi po ko against. Ang reaction ko po ay dahil na rin sa sumbong mga patotoo at mga report sa atin. Kaya nga po kami ay tinig bayan. Kaya nga po ginawa ko ngayon ang Kuya Ed TV na real talk. Wala na rito base-base kung ano ang yung wala na. Sa katotohanan, hindi po requirements ang pinag-aralan, kundi kung ano ang totoo, ano ang nakakayanan mo, ano ang meron ka sa kapasidad na naiintindihan mo ang issue. Pero matindi po eh. Hindi kayo nahabag. Kita niyo yung mga bata, kita niyo yung sigaw ng mga matatanda, unsa na? Kaluyon. Sus, kaluyon ba? Naman kayo. Siyempre galing niya sa DILG. Hindi yung mga tanga pupunta. Yes, hindi nga kayo mga tanga. It is under the command responsibility. And there is an order above us. Okay. Pero putang ina, huwag niyong takpan ang mata ninyo. Sa palagay niyo ba, ano ba yung order na yan? Lawful order? Kung ang sundalo o ang sandatahang lakas ay may power above the civilian, hindi po ganyan. Hindi po ganyang kahihiyan. Isa lang po makikipag-ugnayan. Kay ang Kingdom of Jesus Christ, ang mga miyembro niyan, retired, active, police, at saka sundalo. Alam po namin, nakikita namin kung anong force meron kayo. Pero sobra naman, obvious force naman ang ginagawa ninyo. Hindi ko kayo tinitira, sir. Mga sir, pukaw na mo.
Tulad niya, kahapon, meron sa akin na sa isang channel ko, nag-comment sa akin, Sir, wala po tayong magagawa tungkol po sa kartel sa bigas. Talaga pong ganyan. Kasi nga, nakikipag-ugnayan pa. So, ang salitang pakikipag-ugnayan means klaro ang sinabi ko, bayan. Alam ninyo kung sinong nasa harap niyo. Kung ikaw ay pamahalaan, bakit hindi mo bigyan ng direktibang ikagigimbal nila? Kung tama ba at wasto ang iyong isipan ba? Kita mo ang ating BP Presidente, ang Vice President natin, si Ate Sara. Grabe. Simple lang, tinatawanan lang kayo ni BP sa inyong mga katarantaduhan. At ang akala ninyo, darating ang time, libre yan, limot na yan, kasi friend na ulit tayo. Hello! Ito ang taong bayan. Tandaan ninyo, ito ang taong bayan. Ang armas ng taong bayan sa pagkakaroon ng tama at wastong impormasyon sa mga susunod na yugto ay hindi ninyo kakayanin. Nasubukan na po namin kayo. Kaya kami naman ang may karapatan para subukin kayo. Lagi ninyo kaming nilalamon, lagi ninyo kaming ginagawang pulutan. Putang ina, ginagawa ninyo kami. Lahat ng kalapastanganan, ginagawa ninyo sa amin. Dahil para sa kaban ng bayan. Sir, kasi sir, dapat nito sir, baguhin na sa ligang batas. Putang ina, oras at panahon lang yan. Hindi na dapat baguhin ang saligang batas. Ang dapat po rito, bayan, bigyan ng tamang kapangyarihan ng tinig at ng kapangyarihan na kailangan ng taong bayan to decide kung ano ang nangyayari. Kung sapat ba, karapat-dapat ka ba, kami ang magdidesisyon. Ang taong bayan ang magdidesisyon. Karapat-dapat ka ba o hindi? Tinupapad mo ba ang tungkulin mo o hindi? Nilamon mo ba yung project o hindi? Taong bayan pa rin at taong bayan ang dapat na masunod. Pero ang tanong, kailan magkakaroon? Kailan magkakaroon? Kailan magkakaroon? Kung hindi po tayo makikipagkaisa sa iisang tinig. And there's no allow for what we call this explanations regarding or beyond the line. Because, sir, hindi ka naman abogado, sir, kaya hindi ka dapat magsalita niyan. Fuck you! Ang makita ba ang tama at mali, kailangan mo maging abogado, engineer, doktor, o ano pa man, senador, congressman, kailangan pa ba? Putang ina, yung Pangulo nyo nga, hindi nakikita kung ano ang tama at mali. Putang ina yan. Buhay yan. Base naman. Masyado naman sobra OA. Masyado naman sobra naman. Pagkatapos, ang tanong, ngayon ang tanong, sige nga, saan nakabase ang report at ang respond o return report kung saan napunta ang 800 billion. At ano ang pinaggastosan dito? Nasaan ang mga pinaggastosan dito? Sige nga. Nagagalit yung tao sa akin sa kabilang channel daw, ganito daw. O sige! Sayang naman ang binabayad sa'yo kung hindi kita sasagutin. Putang ina naman buhay yan. Kaya nga, tama nga ang sinasabi ni General Luna na meron tayong higit pa na kalaban na mas malakas pa sa Amerika kundi ang ating mga sarili. Mahirap naman po ba yan pag sinabing Pilipino makapili? Huwag naman ganyan. Mali naman yan. Wala naman kung sinasabi. Pero totoo, nung panahon ng Hapon, ang magulang ko, maraming pinatay na makapili. Huwag na tayong maglinisan. Malinis kami, sir. Kuya Ed, malinis kami, Kuya Ed. Hindi kami. Kami mga informer ng mga Amerikano noon. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Well known to act the feeling of what is true based on reality. Kung ikaw ay Pilipino, nasyonalismo ka. Mapagpahalaga ka sa bagay kung saan nabubuhay ang pamilya mo, ang pamilya ko, nabubuhay tayo.
Yun po ang ibig sabihin dito, pagpahalagahan natin. At darating po ang mga programang yan na tatalakayin natin. Uulitin ko po sa inyo, hindi po kami pro Marcos, hindi po kami pro Duterte. Pero kung may gagawing tama at wasto ang ating pamahalaan ngayon, with CRY pa, sasaludo ko sa harap ninyo. Sasaludo po kami sa 10 po ng aming organisasyon, Kapatiran, Samahan at Fraternal. May we always be. Sabi nga, putan, anong kulang tayo lahat, pero pledge of loyalty, mga wala eh. Di ba? Sige nga, sinong senador? Maliban na lang kung sino senador ang marunong mag-oath ng pledge of loyalty sa Kongreso. Kaganda-ganda ng nilalaman na yan. Simple na nga lang tayo eh. Kung totoong sila ay para sa taong bayan na maglingkod at idetermina ang tamang programa sa kapakanan po natin, matutupad ang layunin ng isinulat mismo ni Gat Andres Bonifacio na ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Kahit 1,000,000 ko pa itong sabihin, kung hindi nila maiintindihan, useless. Pero kahapon yung tupo namin meron po kaming nabuong picture sa kasalukuyan at kay Lenny Lobredo. Ang ganda. Nananawagan po uli ako. Baka po pwede naman i-plus nyo na po kung anong ibig sabihin ng braso. Bayan, Republika, ano yung diba? Pwede yun. Bayan, Republika, Aksyon. Yung SO. Samahang nagkakaisa at organisado. Pwede, braso. At balik po tayo sa means natin. Tungkol po dyan. Tungkol po dyan sa usapin na yan. Di ba? Buti wala pa ba? Wala pa bang tumatanggap ng file documentations against? Wala pa bang affidavit na ipinapasa mismo sa Supreme Court para makastigo yung dapat makastigo? Hello? May tao ba sa Supreme Court? Yun lang. Ay, nako, yun na naman ang tanong. Meron bang ano? Eka nga, meron bang tao? May pagbibig. Maawa naman po kayo. Salitang Bisaya, tabangin nyo naman kami. Maawa kayo. Kaysa susunod, yung hinihingi namin sa inyo, hindi namin ibibigay ang hinihingi ninyo. Hanggang sa darating antay, magkakaroon ng revolusyon ang Pilipinas. Marami pong ipaparada. Tandaan ninyo. Yung ngit-ngit po ng ngit-ngit at galit ng taong bayan, huwag niyong baliwalain. Dahil ang taong bayan ay para ng walis. Nag-iipon-ipon, nagsasama-sama. May mga sigaw na sa ibang bansa, sa ibang bayan, may mga sigaw na. Buo na sila. Dito, nagpapatintero pa. Tinitignan pa. Marami pang mga ganyan. Bats! Cheng! Mesta! Yung bugok ba, sige pa rin ano sa akin, ingat ka. Sagot ko, ingat ka din. Here na me. Where na you? Gonggong. Bayan, sobra na ang pagmamalabis. Sana naman po maintindihan
ng kapulisan na kayo po ay kaya naging pulis para proteksyonan ang sibilyan. Ibig sabihin, power above sibilyan. Baka po magsisi kayo, dumating ang panahon, tanggalin na mismo ng bayan ang inyong power above us. At isynchronize na lang yung authority be controlled and be implemented by the armed forces of the Philippines. Dagan mag-apply ng security agency guard. Daghan ang mga OIC. Yate, kanugong. Tignan nyo. Hindi nyo masagot. Hindi nila masagot yung sinasabi ni BP Sara. Bakit? Nagbubulag-bulagan kayo sa katotohanan. No? Isinusubo na ni BP Sara ang katotohanan sa kung ano. Ano ang kanyang damdamin? Ano ang kanyang programa? Ano? Sa pagiging maayos sa serbisyo ni BP, siging sira. Ganun na lang ba tayo, bayan? Na kapag maayos ang serbisyo ng isang tao, siraan. Itret, siraan. Basta ganyan ang usapin, basta pera na ang karap, nakakalimot na ba na ang pera na yan, galing sa mamamayan. Halos ipangutang. Tapos putang na, nanakawin lang at lalamunin lang. PhilHealth! Yes, hello! Kamusta po ang PhilHealth? May plano na naman kayo magtaas ng singil sa mga miyembro. Pero yung bilyones, nasaan na? Sabi nga ni Ralph Recto ba ito? Asawa ni Vilma Santos? Si Pacquiao? Bayan, inaakala nyo lang palagi. Iniisip lang nila palagi. Sa mga gift po, marami pong salamat. Ate Abe, sa mga pumasyal po, maraming salamat po. Ate Pei, Rizalino, marami pong salamat sa pag-drive uli dito. At pasensya na po kayo, hindi ko na po kayo mabati lahat, pero ang inyo pong like, share, and comment po ay napakalaki na po. Maraming sa inyong mga gift. No, na yung gift po ninyo, makakatulong po yan sa darating na mga araw. Kasi ilalagay po namin yan sa lapis, papel, at tsinelas. Bag ng mga estudyante natin na elementary. Marami pong salamat. At kung kung hindi na namin po kaya, hahanap na po kami ng sponsor. Pero kaya pa naman po. Huwag po kayong mag-alala dahil sa labas po, siyempre marami po tayong alliance and network na po pwede po nito. Opo. At gusto ko lamang pong malaman, maraming salamat po sa inyong pagdaan at pagtunghay sa Kuya Ed TV. Ngayon po, Real Talk na po tayo. Kuya Ed TV. Usapan po natin to ay usapan lamang po para sa mamamayan na nakakaunawa at handa pong makipagkaisa. Dahil hindi po mabubuo yung ating republika nang hindi po dahil sa taong bayan. Marami pong gumagamit ng salitang taong bayan, pero anak ng palakang bukid, kainin ka, lamunin ka, gawin kang pulutan. Diyos ko. Ito na lang sa bigas, hindi nila magawa ng paraan. Kung ako ang presidente, sasabihan ko, susunugin ko yung bodega ninyo pag hindi ninyo inilabas. Hindi na ikukulong, putang na. Tignan natin kung anong, may pera ka pa? Sige, may pera ka pa, sunugin ko to. Kunin ko yung lahat ng mga bigas, sunugin ko yung bodega mo. Patayo ka uli. Pera ka eh.
hindi po malayo yan. Hindi po malayong mangyari yan sa mga kartel, sa mga sindikato. Hindi po lahat ng araw ay Pasko. Para sa inyo, magsipagkala kayo, magsipagbunyi kayo. Pero pag dumating ang time na buksan na ang aming pintuan, ang pintuan na nagkakaisang tinig ng taong bayan, at bigyan kami ng kapangyarihan at armas sa sinasabing suporta ba? Hindi armas na pusin. Armas ba? Yung sinasabing order o resolution na meron na talaga kami. Meron kaming tinig sa mga pagpupulong, sa mga proyekto, sa mga pagbalangkas. Yes. Kahit 10 ka pa, kartel. Kahit 10 ka pa, sindikato. Sindikato lang kayo, Dobe. Mahirap man bigkasin, pero kung ang taong bayan na magsindikato sa iyo. Labanan ka namin kung ano ang kulay mo, doon kami, para kami unyango. Kasi doon ka lang namin mapapatumba. Doon ka lang namin mapapabagsak. Yan din po ang totoo. Hindi po yan kwento. Pwede po yan mangyari. At kung sakali man mangyari po yan, magkakalabasan po tayo ng kara. Kababayan din namin kayo eh. Pero napakaswerte mo kung Pilipino ka. Pero kung ibang bansa ka, tapos ka. Di pa nangyari eh. Kasi yung nagugutom naming kababayan, yun ang ginagawa ninyo kasangga. So habang nagugutom ang pamilya niyan, yayakap yan sa inyo. Yakap patalim ba? Kaya siyempre, walang magulang na Pilipino ang hindi naghangad na mapabuti ang katayuan at kalagayan ng kanyang pamilya. Doon po ninyo dinadali ang taong bayan. Yung salita pong yan, na pagsasamantalahan ninyo ang aming katayuan o ang katayuan nila, kasi sa akin di naman ubra na. Kaya magmaoy man ko. Di mo ko suklian ng tama sa pasahero sa jeep. Utangin na. Yung taxi, bigyan mo ng 100, puta, kung ano-anong ginagawa eh, para ayaw ka na suklian, hindi yan po pwede sa akin. Ano po eh, ang bayad mo po is 160. Bigyan mo akong 40. Ano ng 40? O ito, huwag mo sabihin wala kang sukli, pero bigyan mo ng 200. Puta, kamot dito, kamot doon, ang putang na. Sa laula at mapagan. Batingtingan ka pa, tapos ka. Kana ang mga walang kwenta. Sigaw tayo ng sigaw sa kapakanan ng taong bayan. Hingi tayo ng hingi na maunawaan ng pamahalaan, ng Senado, ng Kongreso, na ang taong bayan ang siyang prioridad sapagkat kami ay naglagay. Yes, pero sa totoo lang, hindi rin lahat ng taong bayan dapat mong panigan. Kasi may mga taong bayan na ginagamit ang salitang taong bayan, pero mga walang hiya, mapagsamantala. Pero taong bayan yan. Wad, ang putang na wad. Wala kami makain. Siyempre, tutulungan ka. Binoto mo siya eh. Bukas ay na naman, wad, wala kami makain. Wad, bigla mong sinorkat ng bisita, ng dalaw sa bahay, butang na magdadala ka ng kape, tsaka bigas, extra. Naanuhan mo na pumunta. Pumasyal. Puta, huli mo, ang butang ina. Ha? Lucky 9. Tong each. Wa pa hilamos. Kuya, kasi mga pobre yan eh. Hanggang dyan lang ang utak niya. Mali nga eh. Yung salitang hanggang dyan lang ang utak niyan. And then, maghahangad tayo na isama natin sila sa laban. Meron tayong mga iniisip at pinoproject bilang programa
sa kapasidad ng taong bayan, sa kapakanan ng taong bayan. Pero ang problema ay ang taong bayan din. Nasanay ba, nalamian, nasubuan ng subuan, hindi nagsisikap. Maumana. Kaya almost 60-40. 40% nabibiktima ng alin? Pagkain boto, tulong hospital boto, why boto, ibot, why bot, ibot, kumbaga sa Bisaya, why bot, ibot. Ang mga kagawad, ang mga kapitan, sige, tumira kayo dito, okay, walang problema, Sus Mario Joseph, mahal na mahal ko kayo, tira kayo dito, tira, sige, tayo ka ng barong-barong dyan, sige, develop niya ganyan, sige, dito kayo, manawag kayo ng mga ano pa, kaysa nagbabayad kayo ng upa dito naman nunusul ganito, etc. Pag eleksyon, nagkaintindihan tayo, ha? Nagkakaintindihan tayo, klaro lang, ha? Why bot? Pung ibot, ang pobre, nadali na sab. Kaya ang binoto natin, animal. Kaliwat kanan ang bira sa taong bayan kasi mismong tayo. Okay lang. Kay mahirap. Wala tay kwarta kung saan ta magtukod og balay. Pero sa tinuod lang, ng buhay, nakalimutan natin. Nagtiwala tayo kay Kagawad, hindi tayo nagtiwala sa Ginoo. Kuya naman, realidad lang. Walang bababang anghel magdadala sa amin, ha? Ng titulo. Ang kawawang Kuya Ed, oo nga, sa palbalagad, oo nga, no? Wala nga palang delivery title galing sa langit. Ang pamilya, kay nabigyan ka ng 100 hektarya, nung namatay ka, nagpatayan sila. Ang naiwan, yung katulong na nag-aalaga sa'yo, tagpupunas ng puwit sa'yo, nung ikaw ay hirap na hirap. Kaya nagpatayan man na magkakapatid, ang malas, namatay man sila lahat. Sino ngayon na mayaman? Sino ngayon na mayroong hektarya? Di yung katulong mo, na siging punas ng puwit mo pag muuli ka. Diba? Lahat po ng bagay, ganyan po ang siste. Kaya sa ganyan po tayo nila pinag-aralan. Taong bayan yan ni Butang. Bigas-bigas lang ang laban dyan. Barya-barya lang yan. Panyero. Laki naman nakita mo sa proyekto. Ano pa? Patuloy pa rin ang pangangayo ng mga teacher to assist sa kung ano ang proyekto sa pamahalaan regarding paaralan, regarding eskwela. Ako po, meron po akong high school, meron po akong elementary. Inilek po nila ako bilang opisyales. Tinanggap ko po. Sige po. Minsan lang pong magtiwala ang tao. Ang iba, kahit anong taas ng kamay, tinatalikuran, nakakaya tuloy. Ang lit-lit lang ng Kuya Ed TV eh. Ha? Kasi nalaman nila. Ito si Kuya Ed, ito, tinutulungan kami. Ganun ba? Huwag po kayong mag-alala, hindi po ko tatakbong kapitan, hindi po ko tatakbong konsyal. Hindi po. Dito po ko tatakbo. Sa Kuya Ed TV. Para patuloy at palagi ninyong maririnig ang Kuya Ed. Lagi ninyong maririnig yung mga rekomendasyon na tama. At kung may problema, tabangan na akon kayo kung saan kayo pupunta at sino ang inyong kakausapin para mag-file ang kaso. Huwag lang pong involved ang drugs sa kaso natin. Kasi baka sabihin na naman, tukhang niya. Sarap mag-asara putang na sa mga nagtitrate sa akin. Mga bugo ko putang. Ay, nako. Bayan, ang Kuya Ed ninyo, ganito lang. Baka dumating ang panahon, medyo
3 araw, 4 na araw, wala ako. Baka alam niya na, kasi mahirap naman. Mahirap naman. Antay pa ako. Putang na ako na lang ang papatayin ninyo. Antay pa ako. Di ba? Atake Marines ba? Di ba? Gamitin ang anting-anting ng balatan sibuyas. Anting-anting sa mata sa paminta. Bandang uli, dala-dala ni Kuya Ed Panabo. Kompleto na eh. Uy, sibuyas, sunod, papaya, paminta. Manok na lang, tinola na. Uban pa. Yung pakubol ng dahon ng sili. Yahoo! Patay. Ano na tayo nito? Bayan, sa seryosong usapan na ang ginagawa ng PNP po ay hindi na po maganda. Sadya naman pong nagsasakripisyo ang iba ng dahil sa sistema. Sa totoo po may sistema ang organisasyon ng pulisya na yun po ang unti-unting dumudurog sa kanilang imahe at reputasyon. Sana lang may mga pulis talaga na lumaban, tumindig, tumayo, labanan yung klaseng sistema na yan. Kasi, ang nangyayari, to serve and to protect, the system eh. Hindi yung the people. To serve and to protect, the system. But, hindi to serve and to protect the people. Kamusta po? Thank you po sa inyong pagpunta. Pasensya na po kayo. Ganito lang ang kakayanan ni Kuya Ed. Kaya makapagbigay lang po ng mga maliliit na aspeto tungkol po sa kung ano rin po ang nangyayari at ano po ang dapat. Dapat po dito ay malabanan ng mismong mga membro ng organisasyon ng Philippine National Police ang umiiral na sistema sa kanila. Hindi po yan kayang pasinungalingan ng Philippine National Police. Totoo po yan. Noong mga panahon na andun na ka sa Presidential Anti-Crime Commission, bago magbaog tip, system. Tawag sa amin, PACC. Sarap. Libre sa bus. Joke lang. Baka sabi nang tatawag na naman yun sa akin. Tawag na naman sa akin, putang ina, big boy. Ano ba yung mga Joke. True. Means true joke. Simple lang ang buhay, bayan. Patayin man nila ako, mapatay man ako, may susunod na naman. May isang anino na naman ni Kuya Ed dahil hindi po namin kayo pababayaan. Yun lang ay yung puntong hindi po sila maunahan. Kung maunahan po sila, pinapangako ko. Joke lang. Bayan, labanan lamang ng PNP ang sistema na yan at sa mga magigiting ng mga opisyalis sa Akademya ng Philippine National Police, magmumula doon ang tamang liderato at sa mga naka-uniforme na ng mga subordinate members, men and gentlemen, magkaisa. To serve and to protect the people, but not to serve and to protect the system. At bumabati po ako sa pamilya ng Yumol, sa pamilya po ng Moresca, bumabati po ko sa pamilya ng Moresca, sino pa ba? Aurio, Kanayon, binabati ko po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga pamangking ko ng mga makukulit, shout out. Hindi nyo alam ang buhay ni Kuya, ni Tito Ed niya, pero okay lang, fight lang.
Ganyan ko kayo kamahal. Ika nga, mga pamangking ko, manalig po tayo sa iisa lang ng diplomatikong sistema at katotohanan. Ang realidad at ang katotohanan. Opo, marami pong salamat sa pag-tune up niyo po sa Kuya Ed TV. Pero ang ganda po, nabati po ako ng isang kasama. Kasama ko po sa fraternity na tol, yung idinodrawing mo, di ba ganito? Yung gusto mong mangyari, di ba ganito? Oo. Tapos ito yung sinabi mo, di ba? Ay, itong figura nila. Alam nyo ba na nakitan tiyan ko ba sa itsura? Kasalukuyan na si Lenny Lubred. Using the power of Sangoku. Papayag ba tayo ba yan? Na ganito na lang tayo, kinikengkoy tayo. Okay na, tuwan-tuwa tayo. Uy, Sangoku ha? Sangoku. Ha? Ang isa, Mr. Marketplace. At ang isa ay si Mr. Traffic Man. Ang isa naman, si Mr. Budot. Oink, 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 oink. Budot. At ang isa naman, si Mr. Puging. Kaway-kaway. Yan. Sus. Kabalo namin sa imuha ba? Alam ka na nakin. Sabi nga ng mga tao rito, alam ka na nakin. Sus, ang bigat ng salita ng Pilipinas. Dagan. Mauna lagi. Ba? Pasensya na kung kami po ay, si Kuya Ed po ay nakasagasa sa inyong mga pananaw at mga sitwasyon. Hindi ko po sinasadya, no? Pero hindi po ko against sa kung gusto niyo pong ano ang gusto ninyong ipahiwatig sa puntong to. Ito lang po ay real talk lang po tayo sa kung ano ang totoo. Wala na pong pasaring-saring, wala na pong tinatago-tago. Dahil ang importante po, bayan ay alam ninyo ang inyong gagawin. Nalalapit ng eleksyon, ang mga buwaya at saka magnanakaw ay magagaling gumawa ng postura at programa tungkol sa kanilang tinatawag na political mechanism. Paputol po ko ng ulo sa inyo pag hindi po tumama ng 3,500 per head niyan. Isipin nyo. 3,500 per head yan. Sa boboto. Hindi ba kaya ng 800 billion? Kaya no? Kaya po. Dahil nananalig po kami na hindi po kayong mga bulag. Alam nyo na po ang totoo at nagising po tayo sama-sama dahil na rin po sa social media. Maraming salamat sa social media kaya hindi na po tayo magtutuning sa ating mga TV ng ABS-CBN, GMA7 na puro bias pong mag-report. Sensya na kayo. Wala akong background na maganda-ganda kundi Kuya Ed TV tsaka Real Talk. Real Talk! Akala lang nila bayan na tayo po ay tanga. Akala lamang po nila bayan na hindi po natin kaya. Akala lamang po nila bayan na ang ganitong sitwasyon ay walang kapasidad. Akala lamang po nila bayan na hindi magiging totoo yung ating mga pagharap. Sasabihin lang nila na ito'y panaginip. Pero gulantang mo, one day, pagkatapos ng lahat, na meron na, may batas na, may resolusyon na nagbibigay ng sandata sa taong bayan upang maging parte ng lahat ng programa, meron ang pamahalaan. Yung pong malalim na salita doon, parte. Sa mas malalim na kasagutan, partisipasyon. Sa mas malalim pang katawagan, kapangyarihan or otoridad. Darating ang time to serve. Wala na yung to protect. Pinalitan na po yung Pogo. Ginawa na pong IGL. Tanga. Tangina, kengkoy.
Pulahin yung taong bayan sa pag-aakala ninyo na kaya ninyo. No, may social media po. Meron po kami. At ika nga, nandito si Kuya Ed, hindi lang po ako nag-iisa. Sa kabilang panig, meron pa. May sisti pa. Sa panawagan pong isa. Sasakit na lang siguro ang tenga nyo. Dudugo na lang siguro ang tenga nyo. Kasi bakit? Darating po ang panahon na ikukonsulta ng Kongreso, ikukonsulta ng Senado, at ikukonsulta ng pamahalaan kung ang mga sinasabi nating figure tama ba, correct ba, at napapanahon na ba? Di po ba? Ate Lulu, marami po salamat. Dark Vision, thank you po sa pagdalaw. Salamat po. Kay Ate Debo, kay Mario, ano pa to, Juru Berhel join. Salamat po. Thank you po. Marlene, Ate Marlene, thank you po. Marami pong salamat. Just Palo, kay Rogelio Buwan, thank you po. Marami pong salamat. Thank you po. Please like and share lang po, then comment. Malaki na pong tulong. Gaya po na sinabi ko, sa paaralang elementarya, susunod po yung tulong ninyo. Babalik po yan sa inyo. Kasi bakit? Nandyan po kayo bilang instrumento. Magsasama-sama po tayo, bayan. Mananawagan tayo na sa isang tinig. Bayan, napakaganda. Ang konsepto na magkakaroon ng kapangyarihan o otoridad ang taong bayan na dumalo sa anumang pagtitipon dahil may batas po yan. It is open and clearly to the public, and that public is we, you, and us. Ginagamit po nila yan. Supposed to be the public record is open for the people. Ngek mo. Di ba bayan? Tapos sa likod nun, involved ka. Laki ng kaso mo. Kung ano-ano mga palinis-linis effect mo dyan. Pero ikaw pala, kawatan. Mandaram, bong. Buti na lang. Darating ang time. Lulubong yung tumbong. Bayan. Sa mga nangyayari, sa akala lang nila. Walang naiipon at walang nagtitipon. Nagkakamali sila. Huwag lang masayang. Bayan, huwag lang masayang ang pagsisikap na to ng mga taong nagnanais na tayo ay mabago sa matahimik at wastong kaparaanan. Pero kung hindi mangyayari, malamang. Wag naman sana. Kaya po, patuloy na nangyayari po ang ganitong sitwasyon na thank you po very much sa pagpalo, Florencia Maka, thank you po. At si Aroma, salamat po. Si Tita, salamat din po. Si Emil, salamat po. Si Leti Guillermo, salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Sa inyo pong gift, sa inyong heart. Maraming salamat po. Dahil meron na naman kaming matutulungan na lapis, notebook, pambura, stepin, bag, kahit po ukay-ukay. Makakapagbigay tayo doon sa mga bata na nasa bukid, mga anak ng tribo. At para rin po malaman nyo, si Kuya Ed po ay kabilang sa mga tribo ng Higaunon. Ako po ay si Dato Guro. At kung dumating po ang time, yun po. Kaya gusto ko lang po makita nyo kung ano mga network namin. Kung ano po ang ating sinusuportaan na hindi na po kailangan tumakbo bilang kagawad ng kapitan. Hindi na!
kung kaya mo at kung gusto mo, kung may magagawa ka rin man lang, hindi mo na kailangan tumakbo. Kasi bakit? Kung tatakbo, ganun ka rin, magnanakaw ka rin. Hindi magnakaw ka na, may rason ka pang tumakbo. Joke lang. Joke lang nga, joke lang. May pinariringgan lang po natin sila kasi manhid na po sila. Parang hindi na po natin alam yung kanilang ginagawa. Parang sila lang po ang nag-iisang nakakakita. Wow! Tangin na yung mga tanga. Kaya, sinasabi nyo lang na, Kuya Ed, ano yan, Kuya Ed? Yes, alam ko, maraming salamat sa advice. Sige po, wala pong problema. Pero manalig po kayo na kayang baguhin ng deklarasyon ng lakas na nag-iisang tinig ng bayan. Proteksyonan ang kapasidad ng taong bayan. At hayaan ang taong bayan ang sumaksi at mag-elaborate sa mga tao na nakikitaong bayan pero mga kawatan at mapagsamantala. Sila rin po ang ating problema. Dahil sisirain po nila tayo sa pamamagitan na ang akala natin ay talagang kailangan na damayan, etc. Ganito. Bandang huli, ginagamit lang din pala ang ating mga awa bilang sandata para makaisa. Yung salita ba? Yung abilidad ng isang manggagancho. Kaya, inuulit po namin. Nandito po si Kuya Ed at ang kapatiran para po sa susunod na sitwasyon ay magkaisa po tayo sa totoo lang. Mukhang kung nararamdaman nyo lang, kung nararamdaman nyo at naiintindihan nyo po ang sitwasyon, napakainit po. Hindi na po nakikipagtalakayan ng iba, lalo na ang mga, alam nyo na, ang sa atin lamang po ay maintindihan at maunawaan na ang taong bayan kung sakali mang magkaroon ng mga ganitong galawan, ganitong presentasyon, ay napapanahon lang na dapat na at panahon na. Kung ang kapakanan ng taong bayan ang siyang magiging prioridad at ang kapakanan din mismo ng taong bayan ay siyang maapektuhan, dapat kumilos na tayo. Ika nga, hayaan nyo po at pababatid po ni Kuya Ed. Sus, tanggalin nila yung natin sa TikTok. Di bahala sila. Di ba? Kasi pag na-release ang impormasyon na tama, hindi nyo na maawat. Dadaluyong yan na parang tubig. Tubig baha. Aapaw, hindi nyo po kakayanin. Kaya sa pag-aakala nila na sila po ang nakaposisyon ngayon at nakaupo sa posisyon ngayon, at sila po ang ibig sabihin ay namamayani sa mga kondisyones at sitwasyon. Wow na wow. Wag lang ang dulo ay mali. Wow, mali. Baka mawaw mali po tayo. O baka mawaw mali sila. At yun nga, yung sa kabila, no, ano ko doon sa aking regular account, yung mga banat nila, kasi naka-tune in din po yung aking mga mahal kong kaibigan na gusto maging best friend. Calm down, stupid. Stupid laddies. Ganyan lang yan, bayan. Sa totoo lang, kung ang sitwasyon ay idadaan sa pananakot, kung ang taong bayan o ang tao ay nahurot ang takot, ano po ang palit? Ano po ang kapalit? Ano po ang pagkatapos? Di naman sila nag-iisip. Total, mga stupido naman, wala mga isip. Kasi game lang ang gusto nila. Matupad lang ang kanilang bayad. Yes! Bayad. Dahil sila po ay ang grupo ng taong bayaran. Hindi po sila ang grupo ng mga taong bayan.
Kaya muli po kay kay Marcy, kay Clarita, marami po salamat. Kay Emilio, marami po salamat. Kay Nelchi, marami po salamat sa pag-join. Si M888, katapat ito ni 77. Thank you po. Si Renato, thank you po. Si Joe Alcon, thank you po. Si Toto Marlito, thank you po. Salamat po sa Auriel Lona, thank you po. Marami po salamat. Si Evelyn, thank you po. Thank you talaga po na marami sa inyo pong gift sa akin na heart. Thank you po sa mga sa heart, sa diamond. Marami po salamat. Please lang po, please like and share and comment. Yun lang po. At Join, thank you Join. Thank you si Eduardo Cayos, maraming salamat kayo. Okay, Nards, maraming salamat po at napasyal po kayo. Si user 512 o si Badi Garcia, si Uno, thank you po. Marami po salamat. God bless po. Si Garion, si Mariette, thank you po, thank you. Thank you po sa inyong lahat dahil po nakatulong po ang inyong mga heart, ang inyong pong mga gift, ang inyong pong binigay kay Kuya Ed, kahit papaano po. Nakikita po namin isang bagay. Then plus report po sa huli sa kung ano naman po ang mangyayari. Bayan, sa puntong ito, medyo klasifikado sa punto, pero wag po kayong mag-alala. Mahirap po magbigay ng alarmang paghahanda para pong parating ang Big 1. Kasama si Big 2. Hindi po nagpahuli si Big 3. Okay, alam ko nakuha niyo ang ibig kong sabihin. Marami pong salamat sa mga inactive, nasa reservist, sa mga active AAP, active sa PNP. Nakakasakit lamang po ng damdamin kay grabe. Sinisira po nila ang dangal at reputasyon ng PNP. Samantalang may mga PNP members, officer, ladies and gentlemen, na sadya naman po nagpapakamatay, nagsusunog ng kilay, nagbubuwis ng buhay. Tapos, wala lang. Walang lumingon, wala lang. Para bang walang nagmalasakit, wala lang. To serve and protect kasi the system. Ayan, nakasasakit po ng kalooban. Ako, kung hindi ako PNP. Pero sa tuwing na lang nadadawit, sa tuwing na lang pong nadadawit, sa lahat ng balita, SNI, SMNI, ABS-CBN, GMA7, PTV4, involved, pulis ng pulis. Sa totoo lang kuya, mga ate, hanggat may panahon pa, mag-meeting kayo. Hanggat may panahon pa, sir, major, colonel, wag ng general kasi wala eh. Meeting naman kayo. Sikapin nyo naman maibangon ang ating imahe o kaya imahe nyo. Ano nyo naman, sir, mamatay ako sir sa ginagawa mo ba? Oh, bakit naman? Kasi apektado sir ang pamilya ko eh. Nagawa mo. Kesa mamatay ako sir. Kung mamatay ang pamilya ko, wala na. Tuwing diretso na yung kilay, wala. Dagan, may sawad si sir. Pag nagmao yung mga pulis nyo, pastilan man. Pag nagmao yung pulis ninyo at nakaramdam na ang maapektuhan ay ang pamilya, wala na itong maipapakain. Tao lang yan. Permi pa naman dala nila yung kanilang pusin.
Hindi katulad sa sundalo, pag wala na sa garrison, iwan doon, nakalaker na sa, nakalak na agad yung gamit. Tsa! Sa inyo, hindi eh. Nagkakanda untog, puta na, halos hilain na lang eh. Nalasing pa, bit-bit pa yung bar, puta, hila na lang eh. Kala mo panggatong sa bahay eh. Kala mo panggatong sa bintana, pantukod sa bintana, panggatong sa... Grabe ba? Bayan, gaya nga ng mga unang araw, magkaisa po tayo na makiusap, ipararating po namin na panahon na para ibalik ang death penalty para po sa mga magnanakaw. Hanggat hindi po yan nababalik ang death penalty, patay tayo, patay ang kaban ng bayan, kay nanakawin at nanakawin nila, lalamunin at lalamunin ng mga animal ang kaban ng bayan. Pero kung may death penalty yan, na tama ang yugto at proseso para implementa ito, kung kanino epektibo, kung paano ito gradually i-execute, hindi sa mga nabintangan, hindi sa mga pinagbintangan, hindi sa mga biktima lang, bagkus doon talaga sa tunay na may sala at kumpirmado na siya ay hindi makatanggi dahil totoo ang akusasyon sa kanya, bitayin siya. Kahit pa presidente ka, kahit anak ka pa ng presidente, kahit sino ka pa man, kung ang kaso mo ay tungkol sa pakikialam at paglustay sa pera ng kaban ng bayan, may mga bansa, firing squad yan. Sa Middle East nga, tumingin ka lang. Desisyonan ka na agad na hatawin sa plaza eh. Blood money kung tawagin ba. 1,500. O, di kaya mo? Natingin ka lang. Sir, may glaucoma ako, sir. Rabi, nakaglaucoma ko. Chinga bunana, boss. Paste lang. Ibalik po natin bayan, magkaisa po tayo bayan. Wala na pong ibang mabisang batas sa ngayon, katulad ng hinihingi ng taong bayan. Ang kaparusahan na yan, na ibalik ang parusang kamatayan. Impeachment, wala namang magagawa yan eh. Kung merong parusang kamatayan, kaso lang, pagpapatibay lang ikaw yung nagnakaw ng bayan, sa kaban ng bayan, tapos ka na, wala nang second day. Wala nang third day. Katulad ng ginagawa ng isang bansang, alam ko ba, ang hearing nila, hanggat hindi natatapos, yung mga jury, walang uwian. Anong bang bansa ito? Parte rin nata ng Middle East. Ang juryo nila, wala pong uwian sa unang araw na may kaso ka. Pag hearing sa'yo, pag nag-uwian, patay ka na. Pugot ng ulo mo sa plaza. Ano yung tinan mo? Prinsipe pa yon. Ganun ba dapat? Ganun. Prinsipe pa, ha? Maraming ikaw nga nag-apila. Pero hindi eh. Batas ay batas. So pinatay siya sa plaza. Pero kung may ganyang batas dito, Sus Mariosep, iyon na ang 5 piso mo, iyon na 1,000 mo, iyon ba ang dahilan para mapatay ako? Inyo na ang inyo. Tsaga lang ko kung ano sahod ko. Subukan nyo ba yan? Pag-isipan lang natin, di ba tama po si Kuya Ed? Na magkaroon tayo ng pagkakaisang tinig, ibalik ang death penalty, pero sa wasto at masusing
Kaparaanan. Hindi yung, bitayin niya si Kuya Ed. Bitay agad. Hindi. Wawa naman si Kuya Ed. Idaan natin sa wastong proseso. May mga pagpapatibay, may mga ebidensya. Tapos walang alisan. Pagkatapos niyan, pagkatapos ng desisyon, one hearing, one decision making. 1 linggo ba yan? 2 linggo ba yan? Walang problema. Hindi mo na kailangan, akusado ka, hindi mo na kailangan maligo para at least walang problema. O, di buhay ka pa, kung may patay ka na. Huwag kang mag-alala, kasi yan ang huling meal mo. Pakakainin ka naman eh. Wala namang problema. Bayan, isang tinig po tayo. Kaisa po tayo. Lalo na yung mga ganyan, bayan, darating ang time, meron po tayong isang channel sa TV. Alin yun? Hindi na po ABS-CBN, wala akong bias yan. GMA, hindi po, bias yan. Isang channel po sa TV na doon po idudulog yung mga usapin at kung ano po ang takbo ng resulta ng mga concern na usapin. Kung ano po ito. At kung mahiring, doon din po sa channel na yun. Yun po sinasabi natin, the People's Channel. Ano ba sa Tagalog na? Di ba? TV ng bayan. baka sagutin tayo. Kuya Ed, TV dots ang kailangan mo. Englishin na lang natin. The People's Channel. Di ba? Anong usapin? Nagtaas ng pamasahe? Hearing! Doon! Bakit? Magtataas ng pamasahe. Anong rason? Ano ang validation? Anong statistic? Anong representation? For what reason? Etc. Sige. Banat! Magtataas po tayo ng tubig. Taas ang tubig. Biglang baha. Taas ang tubig. Isang istasyon po at isang cellphone apps. Magtutunghay-tunghay po yan. Katulad yan ng wifi na gustong mangyari. Asan yung wifi? Why go? We go! Libreng wifi po. Trip ka ba? Diba? Libreng wifi pero trip ka ba? Shout out po kay Ma'am Pearly. Fairly Auri po. Nag-join po siya sa ating live as guest. Thank you po. Asawa ko. Thank you po. May lovable live. Thank you. Mahirap na. Baka lumipad yung pinggan. Usag, alam mo. Okay. Thank you po. At umasa po kayo na sa mga punto at mga sitwasyon, hindi po kami magpapabaya at iiwan kayo. Mananatili po kaming nakasangay sa punto na sadya naman po na kailangan. Nangangako po kami na makakaabot po sa inyo ang tamang impormasyon. Gagawa po tayo ng paraan para madinig. Gagawa po tayo ng paraan para makita. Gagawa po tayo ng paraan para maunawaan. Gagawa po tayo ng paraan para maibigay ang tunay at sapat para sa taong bayan. Inuulit lamang po natin na hindi lahat po ng taong bayan ay magbe-benefits dito kasi may mga abusado, mapagsamantala, mga buraot, nagutom yung anak, kaya hindi nakakain. Ang gobyerno ang sinisi. Kasi ang gobyerno natin ganito, ang kulokoy. Ang bata na sagasaan. Ang sinisi naman, gobyerno na naman. Kasi dapat lagyan ng pedestrian, etc. Abay, sila pa ang mas marunong, samantalang tungkulin ng magulang na pangalagaan ng anak. Bantayan. Sisihin niyo yung gobyerno. Gutom po kami, dapat po kasi ganito, meron pong suporta, meron subsidy ang pamahalaan.
Yes, klaro. Bakit hindi po pwede? Talaga pong may subsidy ang pamahalaan. Pero ibinibigay po ang subsidy yan sa punto na ang taong bayan ay wasto at tunay na nangangailangan, hindi sa mga nagtutulog-tulugan. Yes, may lakas pa ng loob uminom kahit saan. Kahit man lang sa paradahan ng pedicab, inom. Tapos problema pag nalasing, putang ina, maoy, ang galing, siya ang hero, siya ang Voltes 5, siya ngayon ang Robin Hood. Lahat na siya na, kay magaling na siya, lasing na eh. Never been touched, never been kissed. Boom! Pinosil. Patay. Yan po yung mga klaseng sakit ng taong bayan na hindi po kasama sa ating ipinaglalaban. Pangit man pong pakinggan. Pangit man pong sabihin. Pero hindi naman po wasto na isama ka sa amin laban. Kumbaga sa basura. Mahirap man po. Parang nag-ano tayo na basura. Sa taong bayan, walang basura. Yes, wala talagang basura sa taong bayan. Dahil mismo sa basura, may yaman. May pera. Kaya kita mo, ang mga kulukoy, hindi nagsegregate ng basura. Nang bumaha dahil sa 5,500 floodway control, natapos na at marami pang ginagamit. Ayun na. Nagbaha ng basura, baby. Trip-trip pa more. Bayan. Pero kung sinorting natin, plastic, bakal, lata, karton, papel, bulok lang ang maitatapon. May mga bumibili po niyan. Isang buwan, 6 na buwan bago pumunta yung mga ngalakal, sinunog naman. Sinunog na. Yung commander ko, sinunog na lang ni Ma'am Perly yung mga basura. Ay, lako, hindi uubra sa commander ko eh. Wala ang basura po, hindi ko matanggihan eh. Teka muna, mapapakinabangan pa natin yan. Basura eh. Ay, magandang hapon po sa mga nag-tune up. Marami pong salamat. Daan lang po kayo kung gusto ninyo. Makinig po kayo, wala pong problema. Marami pong salamat. Selmon, si Ellie, marami pong salamat to join. Niger, thank you po sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong Kuya Ed TV. Real Talk. Please like, share, and comment. Malaki na pong tulong yan. Muli po, sa mga punto na atin pong halos maiwan-iwanan kasi alam niyo na yung story. Bayan, ginagawa tayong tao-tauhan ba? Ginagawa tayong panakip butas bayan ba? Hindi po nila alam na may mga mata ba na nakatingin. Supposed to be, yun lalo na yung suporta ng taong bayan, yung mga kababayan natin, ibang klase, bumabaha, pero nasaan na pinagdaanan? Wala. walang anino eh. No trace, putang tindi, no trace. Tindi itong administrasyon natin, mahilig sa no trace. Pero may witness. Ay, yun lang po ang talo. At maraming salamat po at buo po ang loob ni Madam Binag sa kanya pong mga expose na mga sinasabi. At totoo po ito at kayang-kaya po suportahan. May 15 pong piraso ng USB. Paano kaya sasanggain yun? 15 piraso USB. At nabansagan pa sila ngayong The Bolt is Fire. Let's bolt in! Di ba? Ano ito? Di ba? Sige nga. Pakinig nyo nga yung kanta ng Bolt is Fire. Tapos yung pagkatapos niya, ending story na, ng mga kapanahunan pa namin yun.
77, 76. Masarap pa yung palo ng ano diyan, yung tangkay ng bayabas. Agoy, kalami. Pero sa totoo lang, hindi po kayang sanggain. Basta Madam Binag, handang-handa pa siyang sumaksi sa panawagan ng Senado. Ang problema, mapoproteksyonan ba ang dignidad at dangal ng witness na to? Baka ang gawin lang nila kay Madam Binay, katulad ng ginagawa nila kay Lady B. Roque. Di ba? Baka ganun lang ang gawin nila Wala na. Bombay natin. Ang mag-iimbestiga, alam nyo na, tenen! Estrada. Yeah. Yes! Ha? Naka-decide agad na you are guilty because wala kang kredibilidad. Bandang uli, sinagot siya. Alam niyo po, naghihiring pa ho lahat ng kaso ko. At ang iba po ay okay naman, may resulta na, may bista na wala po akong kinalalaman. Ang mahirap naman po niyan, kayo po, di ba? Sampal yun. Muntik niya masabi na atupagin mo kamatayan mo. Buti na lang, nahold niya. Kung merong video tayo, yung sinasabi ni Estrada, Jinggoy, muntik niya na masabi, putang atupagin mo ang kaso mo. Muntik madulas ba? Chwing! Kung nadulas yun, pindot, tamatenen, okinanamit. Ayan. Simple lang, klaro, ginagawa tayong kengkoy. Tama? Pero matigas ang isa nating kapanalig. Kapanalig. Kapanalig ba yan? Kung kayo nga ho, di ba? Akusado na kayo ng plunder. Huwag nanakaw. Di ba? Ano ba yan? Sino ngayon na mayroong kredibilidad? Samantalang nagtanggap lang naman si ng report ng kanyang agent. Kung ganun din ang gawin ngayon kay Madam Binag, pero alam ko ito, matikas ito si Madam Binag, parang Morales ito. Bago kayo magsalita, isipin niyo muna ang inyong nagsasabi. Kasi, ako rito, witness. Hope! Mr. Jingo Estrada, before you talk, kailangan ikaw ang manumpa. Manumpa ka sa Bible. Ako po yung nanunumpa na ako po ay si Senador. Twing. Sirain lang ang reputasyon mo. Pero kung ako kay Madam Binag, di na. There is no reason now to attend. Kasi bakit? Tignan nyo. Si Morales, anong nangyari? May nangyari ba? Inakusasyonan ba nila? Kinasuhan ba nila? May kaso ba? Tinapon ata lang nila sa basura Sige, wala bang nakapagtanong sa taong bayan na ano ang kaso pagkatapos ng hearing nila? Sino ang nakasuhan? Bagkus, na pa nga sila si Morales ng di ba? Tapos kayo, kung hindi nyo pinalabas si Morales, di nakakulong siya ngayon. Wais to. Ayan. Bito, Taiwan, Belen, marami po salamat. Marcy, thank you po. Thank you po. Marami po salamat. Real talk lang po tayo dito. Hindi po tayo yung mga consonant at saka vowel dito. Di ko po ako nag-i-entertain ng ganyan. Kinig kayo. Yung ating pong pag-uusapan sa real talk ay real plus talk. Dahil ito po ay programa sa tinig at tamang impormasyon na kailangan taong bayan.
So bayan, ito na yan, ang punto na yan. Ako wag na lang, madam, wag ka na lang umaten, wag ka na lang pumunta. Antayin mo na lang na ang Korte Suprema ang manawag sa'yo. Sila? Kita nyo? O anong nangyari na kay Banban Mayor, Ching Chung Chay? Nakita ba? Nag-report na ba? Sa panawagan? Wala man. Dahil ang tunay na sumasagot sa kanyang hearing ay ang kanyang mga attorney na tagapagligtas or tagapagtanggol. Sinasabi, binubulong sa likod, huwag kang amin. Ganito sabihin mo. Yung mga mataba, telling the truth, telling a possible scenario and technique. Ay, nasa pampublikong panoorin po kayo, telebisyon, nakikita po, hindi lang po kayo yung mga magagaling. Marami pong magagaling nang akala nyo lang, kayo lang. Pero meron. Meron Vilma Santos. Tsaka Nora Honor. Tangina. Kengkoy. Ginagawa po tayong Kengkoy bayan. Pero sige lang po. Ang lahat po ng kanilang ginagawa ay magbubunga at babalik po sa kanila. Yan po ang totoo. At sa punto po ngayon ay ito na naman po tayo. Gusto ko po talaga mag-stay pero siguro meta konti na lang. Sasabihin ko na. Ayan, muli po ay kami po ay umaasa at sumasampalataya na totoo po na ang tinig ng bayan ay isa po sa pinaka sandata meron. Yung responsableng bayan. Responsableng taong bayan na kumakatawan sa pundasyon bilang mga braso. Hindi po yung mga pasaway na taong bayan, mga mapagsamantalang taong bayan, mga kawatang taong bayan, hindi po sila dapat kasama dito. Please, clearly, we spell and we speak out na doon lamang po sa tunay na taong bayan at responsableng bayan at nakikipag-ugnayan sumusunod sa tama batas para sa bayan. Esther, thank you po. Ate Esther, napasyal po kayo. Joggers, man, thank you po. Cynthia, thank you po. Thank you. Licia, Celia, thank you po. Marami pong salamat. Violeta, salamat po sa gift. Thank you very much po. At bukas po meron po kong i-site off sa inyo sa Sabado. Wala po tayong Linggo. Medyo mahaba-haba siguro. Kasi family day pag-abot ng Linggo. Hoping lahat naman tayo ganun para po sa ating pamilya. Kasi hindi naman po sila nag-iisip tungkol dito. Ang iniisip lang po nila ay ang pamilya lang nila. Kaya mula po sa punto pong ito, ang Kuya Ed po plus Kuya Ed TV Real Talk. Usap tayo. Real Talk. So muli po, ang Kuya Ed TV po ay nagpapasalamat at naandyan po kayo, kaisa sa amin. So whatsoever po, ipiprepare ko na po yung mga magagandang topic sa susunod. Siguro by Monday. Medyo pasensya na po kayo ha, kasi baka sabihin nyo, akala ko ba parang ganito, wala itong personalan, pero malulupit ang atake. Wag naman po. Lahat po ito'y concern sa dapat gawin para po sa atin bilang mga taong bayan sa kapakanan po ng nagkakaisang tinig ng bayan. Muli po ay ang Kuya Ed TV ay nandito para po gabayan kayo.
at ibigay yung mga konsepto at tamang impormasyon. Muli po ay nagpapasalamat ako sa lahat, no? Muli po ay bibigkasin ko ang sinasabi ng ating Ama ng Katipunan na sana sa mga darating na makabagong mga leader ay ito po ang kanilang yayakapin na sinabi ng ating Ama ng Himagsikan o si Andres Bonifacio na ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. So muli po ang Kuya Ed, usap po tayo. Real talk. Thank you po. Thank you very much. Marami po salamat sa lahat po na inyong please follow, share, and like. Thank you po.